Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, kayong mga naninira ng aking bayan dahil sa droga. Sinisira nyo ang kinabukasan ng kabataan dahil sa droga. Papatayin ko kayo. At pinalakpakan po yan ng mga politiko. Standing ovation. Same politician. Ngayon ang kumukundi na. Hindi ba nakinabang yung mamamayang Pilipino sa war on drugs? Nakinabang kayo. Nakinabang ang Pilipino. Itinaya niya ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya. Puro Ito po sinabi ni Bongo. Lahat ng SONA 2016 up to 2021. 6 na SONA tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs. Nagpapalakpakan ng lahat. Standing ovation ang Kongreso at Senado dahil ramdam nila na may pagbabago at tinupad ni Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Ito po putulin muna natin, Senator Bongo, yung sinasabi mo. Ano po yung sinabing pinangako? Nangangampanya po, kaya may dating po si Pangulong Duterte. Lagana po ang droga nung panahon na yan. Tignan niyo po yung sitwasyon Taliwas sa gustong palabasin itong mga to, no? Lalo na ng mga dilawan. Ipapaunawa ko lang po sa inyo, no? Ang pangunahin pong programa ni Pangulong Duterte, war on drugs. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, kayong mga naninira ng aking bayan dahil sa droga. Sinisira nyo ang kinabukasan ng kabataan dahil sa droga. Papatayin ko kayo. Nilihim po ba yan? Sinabi po ba niya, kunwari, pasusukuin natin ng mapayapa? Hindi po. Ang terminong ginamit ni Pangulong Duterte, papatayin ko kayo. Yan po ay campaign promise. Ano sabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo ng 6 na taon. Kada mesona si Pangulong Duterte at binabanggit ang war on drugs. Yun talaga. Kung yan po ang main program, imagine, no? Main program yun. Tapos bukod doon may build. Bukod doon merong NTFL ka. Bukod, sangkatutak talagang ginawa Sangkatutak talaga ginawa ni PRRD. Paglilinis dito sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Napakadami po na nagawa ni Pangulong Duterte. Pero kaya po siya mahal na mahal ng tao dahil sa war on drugs. Rekta Yung komunidad namin tumahimik. Nawala yung mga addiksyonis. Is either nagbago o nawala talaga na literal. At pinalakpakan po yan ng mga politiko. Standing ovation. Same politician. Ngayon ang kumukundi na. Pero ang mga tao po, alam po nila hanggang ngayon. Nagsusumbong ng mga tao pag nakikita kong umiikot yung mga vlogger. Kini-interview nila. Nagsusumbong ang mga tao. Balik na naman yung mga droga sa amin. Balik na naman. Hindi po nila pinupuri itong kunwa-kunwari ang war on the... sige po, sa sukatan po ng achievement. Pinangako, sinabi, papatayin yung mga drug lord pa. Meron po ba napatay? Ang nirereklamo ng mga dilaw, panay mga nakatsinelas yung namamatay. Panay mga mahihirap yung namamatay. Ngayon po, maraming salamat, Quadcom. Nabibisto po ngayon na ang dami palang napatay na drug lord. Kaya pala, talagang saludo, Mr. President Rodrigo Duterte. Sa kanila na natin nakuha yan,
Akala natin, akala noon na, pag sinasabi, wala namang malaking tao na, ano yan, na panay mga mahihirap. Sinasabi ko lang eh, si Laila de Lima, hindi pa ba malaki yan? Senador na yan eh. Nakakulong ngayon. Yan lang pinagmamalaki ko si Laila de Lima eh. Hindi nga ako sigurado kung may drug lord talaga namatay o wala. Pero tinitiyak ko, si Laila de Lima, malaking tao dahil senador eh. O nakakulong. Ganun lang yung argumento ko noon eh. Pag binabatuhan ako mga napatay lang naman ni Digong, panay mga mahihirap eh. Ngayon po, nakita nyo? Ngayon po, nakita nyo? Ha? Na sa quad ko mismo, ang sinasabi, yung mga drug lord ang napatay. Humihingi nga ng protection. Balistod. Okay, tuloy natin yung pagbabasa dito kay Senator Bongo. Standing ovation, tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yan po napakasakit, no? Yan po napakasakit. Hindi ba nakinabang yung mamamayang Pilipino sa war on drugs? Nakinabang kayo. Nakinabang ang Pilipino. Itinaya niya ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya. Puro sisi pang inabot. Imaginein po ninyo, no, napakaganda po ng ginawa ng presidente. May nabasa pa po ako. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, inangat niya yung pangalan ng Marcos. Magtapatan na tayo kayong mga Marcos loyalists. Ikaw, BBM, inangat niya. Bakit? Paanong paraan? Nilibing niya sa libingan ng mga bayani yung tatay mo. Si Ferdinand Sr. Walang nakagawa niyan na Pangulo. Dakdak na naman yung mga loyalist vloggers. Yaw. Dakdak na naman ang mga hindi nila naunawaan. Nagulat din ako eh. Narinig ko muna mismo sa isang vlogger na mukhang hindi naliligo eh. Sabi hindi naman si Duterte nagpalibing kay Marcos. Ang nagpalibing, Supreme Court. Alam nyo, pag may mga ganun, magdududa ka rin eh. Teka nga pala, talaga ba si Duterte nagpalibing? Baka naman narinig ko lang yun eh. Inulit-ulit ko lang sa sarili ko. So, research ka lang, di ba? Supreme Court. Yun po pala. Alam nyo po kung bakit Supreme Court ang nag-utos? Kasi sinabi ni Duterte, papalibing ko yan si Marcos. Pag nakaupo na ako, ipapalibing ko yan. Dahil yung mga kalaban ni Marcos, nakakamping niya na ngayon. Yan sila Franz Castro. Yan sila Kiko Pangilinan. Mga Dilawan, mga Makabayan Black, mga kakamping. Kalaban na kalaban niya ng Marcos. Hukayin nga raw, di ba? Sila po yung nagsampa sa Supreme Court para awatin si Rodrigo. Para lang sa kaalaman nyo, baka kayo nalilito na rin eh. Alam nyo, mahirap po talaga pagka kayang-kaya ng mga kalaban nyo na mag-fake news. Kasi ma-end up ka rin eh. Hindi naman si Rodrigo nagpalibing niya. Supreme Court, di ba kayo marunong magbasa? Puta ko nga, teka muna. Ay, re-review ko lang. Alam nyo, na-review ko. Nagsampa po sila sa Supreme Court. Inaawat nila si Rodrigo sa pagpapalibing kay Marcos. So sa makatuwid, ipapalibing ni Rodrigo. Sila ang nag-aawat, yung mga kakamping ngayon ni BBM. Sila mismo yung nag-aawat para ipalibing yung tatay niya. Yung kinakalaban ngayon ng mga Marcos at Romualdez, siya yung nag-insist na mailibing yan sa libingan ng bayani. Ganun po kawalang utang na loob tong pamilya na to. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, single-handedly, the only president na nagbalik ng dignidad ng mga Marcos.
Alam natin lahat yan. Ano ang tingin sa Marcos before Duterte? Yun na lang eh. Pucha, hindi kayo magpasalamat, no? Tapos nung nakapwesto na sila, ano unang ginawa? Siraan yung mga kaalyadong Duterte apelyido. Nagngangalang Sara Duterte. Yung mismong mga nagpanalo sa kanya. Pamilya nagpanalo sa kanya. Yung niligawan nila ni Manggang Aimee. Yung katakot-takot na ligaw ang ginawa doon sa Davao City. No? Nanalo pa lang. Kapapanalo pa lang. 1 taon pa lang nanalo. Binabakbakan na ng pinsan.